Kinaumagahan, sa mansyon ng villa ni Lu Sheng, sina Wang Ye at ang kanyang katulong na si Li Dai ay nagdadala ng tsaa para kay Lu Sheng. Nang malapit sa mesa kung saan nakaupo si Lu Sheng, magalang na bumati si Wang Ye kay Lu Sheng, "Mahal na Ginoo." Tinatanong ng binata habang tinitingnan ang ilang mga dokumento, "Ano yon?" Ito ang regalo ni Wang Guanji, isang espesyal na uri ng Lingchuan Longjingtie. Nang marinig ang pangungusap na ito, agad na naunawaan ni Li Di. Dahan-dahang ibinaba ni Li Di ang tasang tsaa. Bahagyang nagulat ang binata. Pakiusap na tangkilikin. Tumungo si Lu Sheng at sumulyap. Sa tasang tsaa, may lumulutang na ilang maliliit na birding buds na mukhang sariwa. Ang kalidad ay mukhang ekstraordinaryo at talagang mas mahusay kaysa sa lahat ng mga tsaa na ininom niya noon. Kaya kinuha ng binata ang tasang tsaa at humigop ng malaki. Ang tsaa ay masyadong masarap at kakaiba. Hindi mapigilan ng binata ang pag-ungol. Ang tsaang ito ay nagtataglay ng kakaibang mapagkukunan ng enerhiya. Nakakatuwa. Bahagyang nalungkot ang binata. Hindi niya inaasahan na maaari rin siyang gumulong sa puntong may magbigay sa kanya ng espesyal na tsaa. Sa mga salita ng kanyang ama, si Lu Dahai, ito ang mga libingan ng mga ninuno ng pamilya Lu na umuusok. Pumalakpak si Wang Ye. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay sa likuran. Mayroong isang nagtutulak ng isang gray box na dumating. "Mahal na Ginoo, ang pangpitong antas na mahabang sibat na ipinagkatiwala mo sa akin na likhain noong nakaraan ay nagawa na. Hayaan mong dalhin ko para makita mo." "Oh, mabilis?" Ginagamit ni Lu Sheng ang espiritual na lakas para buksan ang kahon at kinuha ang sibat sa kanyang kamay. Naramdaman ng binata ang isang pamilyar na pakiramdam. Ang bagong sibat ay may napakaliwanag na ginintuang kulay, pangunahin dahil sa mithril. Ang mga pattern sa katawan ng sibat ay mas makapal at maganda. Hindi lamang ito napakaganda, ngunit maaari rin itong dagdagan ang hawak. Inilabas ni Lu Sheng ang espiritual na lakas para suriin ang loob ng bagong sibat. Anuman ang plasticity o ang tigas, nalampasan nito ang nakaraang sibat. Napakagaling. Hindi lamang ito isang pangkaraniwang pangpitong antas na armas, ngunit halos umabot na ito sa pangwalong antas. Lubos akong nasisiyahan. Patuloy na hinaplos ng binata ang sibat at nagbigay ng mga tagubilin, dinala ko ang maraming mithril sa pagkakataong ito. Tulungan mo akong lumikha ng isa pang armas. Ipapadala ko sa iyo ang disenyo sa sandaling ito. Sumang-ayon si Wang Ye, masusunod. Pagkatapos, patuloy na sinabi ni Lu Sheng kay Li Di na paalisin si Wang Guanji. "Mag-imbita ako ng kaibigan para maglaro sa bahay mamaya. Maghanda ka ng alak at pagkain." Masunurin din na sumagot ang dalaga at umalis pagkatapos ibigay ang mga tagubilin ni Lu Sheng kay Li Di. Paglabas niya sa silid, hindi mapigilan ni Wang Ye na bumuntong hininga kay Li Di, "Sobrang swerte mo at nakilala mo ang isang amo tulad ni Lu Daren. Magsumikap ka at huwag bigin ang tiwala ni Lu Daren sa'yo. Maaaring wala kang pagkakataon sa hinaharap." Kumaway si Wang Ye at umalis. Tinitingnan ni Li Di ang likod ni Wang Ye at naisip ang ilang salita. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kamatis. Sa sandaling siya ay nag-aalala at nataranta, isang mababangis na halakhak ang umalingaw-ngaw mula sa likuran niya, hehehehe. Isang panggitnang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na damit at isang maskara ang nagsalita, "Li Di, huwag kang mag-alala. Ako ang dating kasama sa digmaan ng iyong mga magulang. Binuhat pa kita noong bata ka pa." Lumingon si Li Dai. Nakita niya ang isang panggitnang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na naglalakad palabas mula sa sulok ng mansyon. Tinitigan siya ni Li Dai. Labis siyang nag-aalala sa kanyang puso. Nagsalita muli siya, "Sinusundan mo si Lu Sheng ngayon, tama? Interesado ka bang makipag-usap sa akin?" Kumikot ang mga mata ni Li Di. Instinctively siyang bahagyang natigilan. Nagsimula siyang pawisan ng malamig. Bahagyang nag-atubili si Li Di, pagkatapos ay tumango sa wakas, "Sige.
Kasabay nito, sa airport ng Eastern 3rd Military Region, si Dong Qingsu na nakasuot ng dark blue military uniform na nagpapatingkad sa kanyang puting balat tulad ng snow. Ang isang sinturon ay bahagyang nakakabit sa kanyang malambot na dibdib at manipis na baywang. Parehong tuwid at mahaba ang kanyang mga binti na nakasuot ng alyadong sapatos na pangdigma. Ang mga proporsyon ng katawan ni Dong Qingsu ay halos perpekto. Bukod dito, ang kanyang mga katangiang kahanga-hanga at ang kanyang disposisyon ay malamig at malinaw tulad ng nyebe sa malalayong bundok. Sa katunayan, kakit-akit iyon sa maraming mata ng mga opisyal. Isang gintong buhok na lalaki ang naglalakad mula sa pasukan sa airport malapit doon. Inalis niya ang kanyang salamin at idinikit ang kanyang mga mata sa katawan ni Dong Qingsu at umungol. Tinitigan niya ang mga kurba ng babae at pagkatapos ay tiningnan ang magandang mukha. Umiling siya sa kanyang dila at sinabi, ang katawan at disposisyon na ito ay aking hilig. Hindi masama. Pagkatapos, inilapat niya ang kanyang kamao at bahagyang sinuntok ang pader sa likuran, nagpoporma ng cool na pose at sinabi, "Hello, anong military region ka? Anong division ka?" Sa ganitong paraan ng pagsuyo, 70% ay pagkabigo. Nang makita ang 7 ginintuang bituin sa kanyang balikat na nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw, naisip ni Dong Qingsu, 7 bituin, high-ranking general. Agad na itinaas ni Dong Qingsu ang kanyang kamay upang bumati sa isang militar na manner. Kalmado niyang binuka ang kanyang bibig at sumagot, 1,182 ni Division ng Central Military Region, General Du Fio, Colonel Dong Qingsu, "Hello, Chief." Kumislap ang mga mata ng handsome na lalaki at tumawa, "Hindi ko kilala si Du Fio, pero kilala ko ang high-ranking general ng inyong 9th Military Region. Makakasalo kita sa hapunan mamayang gabi. Tatawagin ko rin ang inyong high-ranking general." Paumanhin, umiling si Dong Qingsu. Hindi siya nagmamataas at hindi mapagpakumbaba, tumanggi, "Naghihintay ako para sa isang tao. May appointment na ako sa gabi at natatakot akong bigin ang hepe." Bahagyang sumimangot ang handsome na lalaki. Sa isang tono na hindi niya mapigilang sundin, sinabi niya, "Kanselahin yon." Umiling si Dong Qingsu at sinabing, "Hindi yon maaaring kanselahin. Magagalit ang kabilang partido." Tumawa ng malamig ang handsome na lalaki. Kumalat ang kanyang aura at maging ang hangin ay napigilan. "Kung gayon sabihin mo sa kanyang sumama. Sobrang curious ako. Sino sa 3rd Military Region ang nagagalit na may mas malalang kahihinatnan kaysa sa akin?" Biglang may pumalakpak sa balikat ng high-ranking general na gintong buhok na iyon kasama ang isang tumatawang tunog, "Hahaha." Isang ordinaryong boses ang umalingaw mula sa likuran ng karamihan. "Kung gayon hayaan kitang makita mismo." Mabilis na lumingon ang malakas na lalaki. Bahagyang kumitid ang kanyang mga mag-aaral. Nakita niya ang isang kamay na nakakapit sa harap ng kanyang leg. "Sino ka?" Boom! Sumabog ang aura na pagmamay-ari ng Advanced Grandmaster nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang enerhiya ng dugo ay parang dagat, at sumulak ang purong enerhiya na parang usok. Ang kanyang aura ay parang lumalabas ang isang maliit na nagliliyab na araw. Ilang segundo ang lumipas, pinatay ng isang tao ang araw na ito. Isang bisig ang mahigpit na nakayakap sa leeg ng handsome na lalaki na parang naghahawak ng manok. Itinaas niya ito sa hangin. Ganoon lamang kalakas ang general ng Eastern Military Region. Ang gintong buhok na lalaki ay nahihirapang huminga. Nagpumiglas siya at sinubukang alisin ang braso ng matangkad na lalaki sa kanyang leg. Inihagis ng matangkad na lalaki ang handsome na lalaki na parang nagtatapon ng basura. Ang buong katawan niya ay bumangga sa pader sa likuran at gumawa ng isang malaking butas. "Gustong suyuin ang kapatid ko." Basura." Bilang isang kapatid, hindi ako sumasang-ayon. Umalinggaw ang boses ni Dong Qingsu at agad na nawala ang katangian ni magalang na sinabi niya, "Aba, kapatid. Matagal na tayong hindi nagkikita. Hindi ko inaasahan na magiging mas kaibig-ibig ka."
Malamig na sinabi ni Dong Qingxue, dahil nandito ka na, mauuna na ako. Malakas na tumawa ang kakapatid, ganyan ka pa rin kalamig. Pagkatapos ay lumingon siya at sinabi sa gintong buhok na lalaki, hahaha, sige na. Sabihin mo sa lahat ng eksperto ng inyong 3rd Military Region na dumating na ako, si Dong Shengyi. Sa isang maingay na bar na may masiglang musika, nakaupo sina Lu Sheng at Qin Xiaojun sa tabi ng mahabang mesa. Ang ilang mga babae na may busob ng kuneho ay naglilingkod ng mga inumin. Kumuha si Lu Sheng ng isang baso at nagtanong, Qin Xiaojun, nagpunta si Dong Qingxue sa 3rd Military Region para sunduin ang isang tao. Hindi mapigilan ng binata ang kanyang pag-aalala. Kanino siya susunduin na personal niyang sasalubungin sa airport? Labis na nababahala ang batang si Lu Sheng na mawala ang maganda at mabigat na sasakyang panghimpapawid na ito, si Dong Qingxue. Uminom din si Qin Xiaojun at sumagot, tama yon, kaya nakalulungkot. Agad na nagtatakang nagtanong si Lu Sheng, may kaibigan ba ang Instructor Dong na dumating sa Military Region? Kailangan pa ba niya itong personal na sunduin? Umiling si Qin Xiaojun matapos uminom. Tumungo siya at sinabi sa babaeng naglilingkod, pakiusap bigyan mo ako ng isa pa. Pagkatapos sabihin yon, itinuro ni Qin Xiaojun si Lu Sheng sa harap niya. Babayaran niya yon. Masayang sumagot ang dalaga, okay. Wala na si Lu Sheng sa mood na bigyang pansin ang aksyon at ang sinabi ni Qin Xiaojun. Sa sandaling ito, natataranta siya dahil nawawala ang kanyang asawa. Wala siyang ekstrang lakas para mag-alala tungkol sa pera. Magbabayad man siya o hindi, wala siyang pakialam. Mahalaga na makakuha ng impormasyon tungkol sa kung sino ang sinusundo ni Dong Qingxue. Masayang sinabi sa wakas ni Qin Xiaojun na uminom ng libre dahil nasakop siya ni Lu Sheng na hindi iyon kaibigan, ngunit isang kamag-anak. Kapatid niya sa ama. Ang kanyang pangalan ay Dong Shengyi. Humigop ulit si Qin Xiaojun at nasisiyahang nagdila sa kanyang labi. Itinaas niya ang kanyang daliri at pinuri, si Dong Shengyi na ito ay hindi pangkaraniwan. Tulad mo, siya rin ay isang martial arts na henyo sa antas ng demonyo. Siya ang pinakapaboritong disipulo ng Martial Saint. Masasabing tagapagmana siya ng Martial Saint. Bahagyang nagulat ang batang si Lu Sheng. Talaga? Kung ganoon, talagang kahanga-hanga. Tinignan ni Qin Xiaojun si Lu Sheng at tumawa, haha, sa pagtingin sa'yo, hindi ka talaga nakakaramdam ng sobrang paghanga. Humigop pa si Lu Sheng at sinabing natatakot sa pagkabigla. Kinurot ni Qin Xiaojun ang balikat ni Lu Sheng at sinabi ng seryoso, alam kong bata ka pa at ang iyong lakas ay umabot na sa 12 bituin. Mayroon kang talento tulad ng isang dragon at nasiyahan sa katanyagan sa kabataan. Ngunit, Lu Sheng, sinasabi ko sa iyo ng paulit-ulit, huwag kang maliitin ang lahat. Si Dong Shengyi ay talagang hindi ordinaryong tao. Ang tagapagmana ng Martial Saint ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Bukod dito, si Dong Qingxue ay mayroon ding isa pang kapatid na nagngangalang Dong Poshan. Kasalukuyan siyang nangunguna sa listahan ng Central Military Region General. Ginagawa ng mga mata ng isang magkasintahan ang mukha na nagsisimulang maging tense. Ang taong ito ang nakakatakot. Sa panlabas, ang kanyang lakas ng labanan ay umabot sa 27 bituin. Ang alias ay Central Emperor Dong. Ang doble sa lakas mo. Sa tingin mo, anong konsepto yon? Ang mukha ni Lu Sheng ay napuno ng pagkabigla. Sa kanyang isipan, nagtatakang nagtanong siya, ang kapatid ni Instructor Dong ay ang Central Emperor Dong.